Mula nang gawing automated ang eleksyon, unang pagkakataon na magiging magkaiba ang provider ng makina sa botohan at kumpanyang mga ngasiwa sa transmission ng boto. Paano ngayon masisigurong hindi magkakaproblema sa eleksyon 2025? May unang balita si Salima Refran. Sa pagbisita ng COMELEC sa planta ng Miru Systems sa South Korea, isang usapin ang lumuta. Ang Miru Systems kasi ang gumagawa ng makinang gagamitin sa eleksyon 2025. Pero ibang kumpanya, ang joint venture na I1 Resources Incorporated, ang mga ngasiwa sa transmission ng mga boto. Ngayon lang masusubukan ng COMELEC na nakahiwalay ang provider ng makina at ng transmission. Kaya sa briefing na ginawa sa headquarters ng Miru, may babala ang Philippine Computer Society na kasama sa delegasyon ng COMELEC. In terms of engagement, klaro ano responsibility ng Miru, klaro ano responsibility ng I1. Importante yun, no? So, without this one, pag nagkaroon ng problema, magtuturuan yan. Kasi may handover yun eh. Para ka nagpa-deliver na inabot mo yung package do sa delivery boy, at yung delivery boy dineliver do sa recipient. Yun ang proseso na yun eh. Sang-ayon naman dito si COMELEC Chairman George Erwin Garcia. So that nobody will be pinpointing on who will be responsible for this or that. It's also for your protection. And it's for the protection also of I1. Let's lay down the responsibility of one and the other. Gusto ring makatiyak ni COMELEC Commissioner Nelson Celis na magtutugma talaga ang sistema ng Miru Systems at I1. We'd like to request also that such test certification process between the Miru and I1 be given also to the Commission on Elections so that we'll also have a reference on how the two would be tested by the two service providers. Sabi naman ng Miru Systems, may ugnayan silang dalawa. Aminado ang Miru na ngayon lang nila mararanasan na iba ang magtra-transmit ng boto mula sa kanilang ACM o automated counting machine. We already had couple person-to-person meeting with COMELEC at Chairman's Hall. We have been exchanging emails with list of questions from them. Sinisika pa namin makunan ng pahayag ang I1 Resources Incorporated. Ayon kina Garcia at Celis, nagustuhan nila yung nakita nila sa manufacturing plant ng Miru. Pero dapat maipakita din ng Miru na hindi namamanipula ang makina. We're going to have international certification. Ito ang unang balita sa Salima Refran para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, para una ka sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.